magluluto tayo ng dakturita. Isa sa parang afritada ng Pilipinas. Ito, isa sa pinaka-favorite ni Eugene na pulutan. Pero hindi lang actually siya pulutan. Pwede siyang lunch, dinner, yung mga ulam. Pero usually kay Eugene pulutan. At dahil Friday ngayon, yun ang ating lulutuin. Kasi for sure, mamaya may soju. So anyway, itong mga ingredients, unahin natin ang sibuyas. Kakat lang siya ng, usually ganito, malalaki. Maanghang to, pero mas prefer ko magdagdag ka ng pampaanghang. Actually, ang main ingredients nito is yung chili paste ng Korean, which is gochujang, at saka yung gochugaru, yung chili paste ng gochujang at ang gochugaru na chili powder nila. Yung gochugaru mamaya, pakita ko sa inyo mamaya. So anyway, pag nagluluto ako, marami talagang bawang. Ewan ko ba, kasi alam ko healthy yung bawang. Madalas marami. Hilig din kasi ni Eugene. Sorry, tumalisin. So, para siyang apretada kasi pula din siya. Pula yung kulay niya. So, anyway, mag-check lang kayo ng generous amount ng bawang. Ito talaga sobrang dami. Pwede niyong bawasan. Mahilig lang talaga ako sa bawang. Ewan ko, parang feeling ko kasi mas nagpapasarap. So, ayan. Kahit ganyan lang siya. And then, cut tayo ng, dahil gusto ni Eugene mas maanghang, meron pa tayong pandagdag. Labuyo. Labuyo. Favorite din ito ni Hajun at ni Haon, yung eldest ko, saka yung aking unika iha. And then, carrots. Itong pandagdag ng tamis. Kasi diba yung carrots, pag kinain mo siya, parang mas tamis-tamis. Saka syempre, healthy siya. Kahit anong chop, minsan pag sinisipag ako, nagde-design ako, ginagawa ko siyang mga bilog-bilog. At dahil ngayon, malapit nang mag-lunch, kailangan ko ng medyo bilisan ng konti. So, next time, ulitin natin ang video, yung may decoration na. So, eto, patatas. Okay ba? Malalaki lang, malalaki. Pwedeng mawala ang onion leeks. Mapapansin nyo sa lahat ng Korean cuisine, sa lahat ng Korean food, halos karamihan may onion leeks. Hindi nawawala. Para siyang ano sa atin. Sibuyas na pula. Basta anyway, hindi to pwedeng mawala sa lahat ng stew ng Korean. So, minsan ang ginagawa ko, slanting lang siya. Pero dahil today, parang mas gusto ko siyang pahaba. Parang mas maganda siya tingnan today na pahaba. So, depende po sa mood talaga? Depende sa mood ko magluto. Okay. Pero today kasi parang gusto ko siyang maganda siyang tingnan pagpahaba. Sa Danjang Chige, yung unang video na in-upload natin, mapapansin nyo, slanting ang ginamit ko. Kasi para lang siyang pang decoration sa sabaw nung time na yon. Pero ngayon, gusto ko siya para may green-green naman kasi medyo colorful, di ba? May orange tayong ingredients. Ayun. Napaparami yung kanin nito, for sure. At pag may natira, usually pag may natira, di ba, nanuot na yung ano, ipapakita ko sa inyo mamaya, nanuot na yung sabaw, so konti na lang yung sabaw. Ang ginagawa ng mga Korean, nilalagyan nila ng kanin. Nilalagyan nila ng kanin, parang sinasangag nila. Tapos, sa kanila nilalagyan ng kimkaru. Yung seaweed na nadurog. Yun, with sesame oil. Sarap. Ayan, ready ng ating mga ingredients. So, pakita mo ang ating ingredients. Hindi ko nabalatan maayos yung patatas. Ayan, simple lang. Simpleng-simple.
ko pala, itong yung dakturitang chicken ng main ingredients niya na. Etong manok na to, isang buong manok, kinat ko lang siya into 12. 12 siya, so... Mga isang kilo po ba yan? Mga 1.2, 1.3. Malaking manok eh. So anyway, let's start cooking. Ayan, so ang gagawin natin, naglagay lang ako ng sobrang konting mantika. Kasi ang manok, mamantika na siya. Diba? Nagmamantika yung manok. So sobrang konti lang, para igisa lang natin tong bawang, sibuyas, and then yung chilies. So igisa ang bawang. Sunod mo agad ang sibuyas. Hindi kailangan mag-brown ng bawang. Sunod mo lang agad. Actually, ang purpose ko lang naman ito, para gusto ko kasi igisa yung sili. Mas, alam mo yun, nagugustuhan ko yung amoy. And then, wag mo nang susunugin yan. Magpapakait yan. Ilagay mo na agad itong manok natin. Lagay na agad itong manok. Kasi magmamantika yan pusa. May mga manok na sobrang matataba. Ito, trinim ko lahat ng parts nito. Ayoko kasi ng mataba. Trinim ko yung ano yan. Yan. Ito dito lang. Etong pot na to, sa restaurant namin to kinuha ko. Pretty sneaky, sis. Kasi usually, pag nagpapa-order kami, isa rin to sa menu ng Noritar Chicken ha. Medyo may tweak lang kasi syempre lutong bahay. Pero anyway, pag may nag-order, sa ganitong pot namin siniserve. Kaya kumuha ko muna. Nanghiram muna ako ng isa. Para mas maganda. Ayan. Lakasan ko ng konti yung apoy. Ang purpose nito, para lang lumabas pa kung may natitirang taba pa sa manok. Tapos pag may nakita ko medyo marami, tinatapon ko yun. Ayaw ko talaga. Number 1 rule kay Eugene, ayaw niya na may mga manti-mantika. Medyo maselan siya sa ganun. Saka hindi healthy. Nakakaumay pa. And then, pag nagkikisa ako, doon ako naglalagay ng black pepper. Usual ang ginagamit ko Korean black pepper. Pero, eto, iniwan to ng brother-in-law ko. Pag dinala niya to galing US ata, iniwan niya rito. Natuwa lang ako sa chip. Hindi siya ganun kapino. Yan. Gisa-gisa lang. Pansin nyo, oh, hindi siya mamantika kasi trinim ko na kanina yung ano, yung mga taba. Yes. Kasi 'di ba, parang masarap lang naman yung mga balat at medyo may taba pag pritong manok. Pero pagka ganito na ko, makikita mo ano dyan yung taba. Hindi pwede. Yan, hayaan mo lang siya. Hayaan lang natin. So far naman, mukhang hindi naman mataba talaga yung chicken natin, kaya wala siyang taba dyan. Ito yung chili paste, gochujang sa Korea. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Put a generous amount. Usually, ang ginagawa ko rito, 2 kutsara. Yan. Punong-punong kutsara. Kasi sasabawan pa natin yan. Ayan. Sinasabay ko siya sa paggisa kasi mas gusto ni Eugene yung medyo lasang parang napito tong ano, gochujang. Although hindi sunog hindi lasang sunog. Yung parang nag-incorporate siya sa ano, sa manok. Yan. Pero syempre wag niyo susunugin yung gochujang, papait yan. Sa mga hindi mahilig sa maanghang, pwedeng tanggalin nyo na yung chili. Kasi syempre, etong chili paste, medyo maanghang na to. Take note lang din baka pag bumili kayo ng gochujang sa Korean Mart, may mga gochujang na maanghang talaga, may mga gochujang na mild lang. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo yung maanghang, then ask the ano na lang, yung tanong nyo na lang yung, may mga, usually naman, may mga Korean owners sa Korean Mart alam nila yon. Baka magkamali kasi kayo pag nagluto kayo, sobrang anghang pala yung nabili yung gochujang. And then, at this time, lalagay ko na ang tubig. Makikita nyo isang baso to, ilalagay ko. Papakuluin ko lang yung manok para lang maluto. Papakuluin. Okay. Mamaya, magdadagdag ulit ako ng tubig. Pero, as you can see, wala pa akong nilalagay na seasoning except for black pepper. Wala pa tayong salt dyan. Ayan. Cover ko lang, balik tayo mamaya. 1 eternity later.
Ayan. After mga around 8 to 10 minutes, yan na siya. And then, ang gagawin ko ulit ay magdadagdag ulit ako ng tubig. Di ba? Wala pa tayong seasoning dyan, ha? And then, ilalagay ko na ang chili flakes. So, kung gusto niyo mas maanghang, pwede niyong damihan. Yes. Ako kasi, dahil Korean naman si Eugene, talagang mahilig sa maanghang. At mahilig din ako sa maanghang dahil Bicolana ako, dinadagdagan ko siya talaga ng mas marami. Bukod pa, syempre, pampaganda ng kulay. And then, ang ating carrots. Iyon, umiiyak ang aking kambal. Amin, why? Umiiyak ang ating kambal. Nasaan na yun? Ayan. Dito na tayo magdadagdag ng seasoning. Ayan. Lagay na tayo ng salt. Pwede gumamit ng magic sarap, walang problema. Minsan ginagamit ko yun. So, salt and pepper. Kanina pala, hindi nakuha na. Nagdagdag ako ng pepper, black pepper. Kasi, mahilig ako sa black pepper. And then, pag nilasahan nyo siya mamaya, usually kasi ako, nagdadagdag ako ng patis. Pampalasa. Pero hindi siya patis ng Pinoy. Patis ng OMG. Ubusan tayo ng patis. So messed up. Like, what are we supposed to do now? Patis ng Thailand. Thai fish sauce. Pero dahil wala, sige, adjust na lang ako mamaya ng salt. Yan, papakuluan. Eto talaga, pag ako ang nagluto, it takes time kasi si Eugene gusto niya yung karne, yung manok nagtatanggalan na sa buo. Kaya matagal ako magpakulo ng manok. Yan. So, pakuluan lang natin siya. Ulit. One eternity later. Oh! Ano yan, ma'am? Sugar. Mag-add tayo ng sugar. Pambalanse ng lasa. Ayan, ganun lang. And then, hayaan lang natin siyang kumulo kasi nga, hindi pa ito papasa kay Eugene. Gusto ni Eugene yan. Sige ka, Sobrang sige ka. lambot. Pag may hinggas ka diyan, hingin ka ng hingin. Pag hindi pa malambot, pwede kayo magdagdag ulit ng water and then konting seasoning. That's it. Ah. Pero tignan nyo naman yung legs. Asan yung legs dito? Natin. Yung legs niya, mapapansin mo, malambot na talaga yung manok. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, yung asawa ko gusto halos matanggal na yung laman sa balat. Hayaan lang muna natin. One eternity later. Ayan. Pwede na natin ilagay ang onion leeks. Tignan mo. O, diba? Mas maganda siya na pahaba kaysa sa something. Diba? And then, eto, siniserve to, niluluto pa sa harap. So, may butane kami, butane gas. Then, ilalagay ko lang to doon. Then, doon lulutuin. Pero, syempre, para lang makita nyo, ganito talaga siya. So, parang siniserve siya na ganito. Naka-design yung leeks. Ayan. Parang may pagkaano pala yung ma'am, body jelly. Yes, may pagkapareho sa budo chicken. Pero para siyang apritada natin, di ba? Yung kulay, ingredients. Ayan. I-adjust nyo na lang yung seasoning according to your preference, no? Kasi syempre, iba-iba tayo. Ako gusto ko sobrang anghang, kaya may labuyo pa kanina. Tapos marami akong chili flakes na nilagay. May iba naman na ayaw. And then naglagay ako ng sugar, depende rin sa inyo yon para pag-balance. Pag sobrang anghang, pwede nyo dagdagan ng sugar para lang, makain nyo. Ito may konti pa sa'yo mo. Bakit? Hi, ha? Wala kang brief, anak. Say hi. Hi to the vlog. Hi. Hi. Ayan, we're done. Ito na siya. Tada! Madali lang. Sobrang daling lutuin. Kailangan lang ng mahaba-habang pasensya para pakuluan. Para sa pagpapalambot ng karne. Kulang pa yan sa lambot. So, i-end ko lang yung vlog dito kasi papakulo ko pa siya. Pwede ko siyang dagdagan ng tubig pa para mas, habang pinapakulo, hindi naman maubusan ng sabaw. Dadagdagan ko siya ng actually sabaw pa kasi nga si Eugene, sabi ko kanina, mas gusto kang malambot na malambot na malambot.
Huwag kayong mag-alala kasi kahit nagdagdag kayo ng tubig, the more siya na kumukulo, the more pa rin nalalabas yung linamnam ng lasa. Hindi siya yung tatabang na katulad ng pag naglaga tayo, the more ka nagdagdag ng sabaw, walang lasa. Ito hindi. Kaya usually, pag siniserve to sa Korea, siniserve to sa butane, pag pinakuluan nila, di ba kumakain sila, pag kumonti yung sabaw, dagdag na naman sila ng tubig. Pakulo lang ng pakulo. And then, pag kinain nyo to, pag naubos na lahat ng laman, tapos may konti pang natitirang sabaw sa ilalim, pwede nyo lagyan ng kanin, para siyang ipa-fried rice nyo, high fire, lagyan nyo ng seaweeds, kimkarong tawag doon, yung parang shredded na seaweeds, sesame oil, bukumbap. Sarap. Sa inuman sa Korea, ganun ginagawa. Sa dulo yung kanin, baliktad sila. Nauunang ubusin lahat ng karne, sa dulo, kanin, nagsasangang. So, that's all for today's video. See you next time.